The next day, wala kaming pasok. Lalo ko lang tuloy naalala si Harry. What the hell was wrong with me? Bigla tuloy ako nagka-ideya. Tinawag siyang Mr. Agoncillo sa Fairmont. Graduate siya na engineering, kung totoo nga ang sinabi niya. Nag-login ako sa Facebook pagkatapos naghanap ng Harry John Agoncillo. Bingo! May dalawa. Pero yung nasa pinakauna nag-aral sa St. Benilde. I opened it. Para tuloy akong stalker. Side view na mukha ni Harry in black and white ang profile picture niya. Naka-private ang setting ng Facebook niya kaya may profile picture ang nakita ko lang. Minsan pala talaga may eyeglasses siya. Pero parang totoong-totoong pag-arte niya na mahiyain siya kagabi. Ako naman tuloy ang nahiya. Aggressive ko lang. Pagkatapos, virgin pala. Kasalanan naman kasi ng dom na yun eh. Wala naman akong mahita sa Facebook ni Harry. Kaya naman, nag-log out na lamang ako. Wala kang balak na i-add siya. I still had my pride, no? Ibinili ni Pops na wag na muna raw akong umalis. Nang umalis dahil daw, atako aksidente daw kapag graduating. Alam mo naman, tumatanda na. Wala pa naman akong balak gumala. Balak ko nga buruhin ang sarili ko sa panginayang dahil sa nang iinarti ako. Ano naman ang gagawin ko ron? Malay ko ba kung may girlfriend o asawa na yun? Basta natikman ko na, period. Napasabunot pa ako sa sarili ko. Ano ba naman itong mga pinag-iisip ko? Ano ba ito nangyayari sa akin? Bahala na, but I had to forget that guy. Wala akong mahihita sa kanya. Graduation day. Nagpa-cater pa si Pop sa terrace ng main branch ng Butelo. Nag-invite kami ng mga kapitbahay since residential area din ang pumesto ng salon. Ipinasarap pa nga ni Pops ng maagang lahat ng mga branch para doon na maghapunan lahat ng empleyado niya. Girl, congrats! Pwede ka na mag-asawa. Bungad ni Kelly sa akin. Hoy, anong pwede mag-asawa? Baby pa yang si Bella. Hindi siya po pwede mag-asawa, no? Natawa na lang kami sa sagot ni Pops kay Kelly. Tsaka wala pa akong plano mag-asawa. Ni boyfriend nga wala eh. Naka one night stand lang meron. Kainis. Palagi na lang sumusulpot sa isipan ko si Harry. Nasa na kaya yun? Wala talagang lumalabas sa Facebook niya maski status or ano. Although nagpalit na siya ng profile picture. A week after graduation, nagkayayaan na lang kami sa Tagaytay. Doon na lang kako kaysa out of the country nga. Mag-isa lang naman ako eh. Tsaka first time ko rin doon. Nagdesisyon kaming mag-bus at magbangkang di motor. Parang wala kasing thrill kapag eroplano. Hindi rin nakasama si Iza dahil pumunta sila ng family niya sa probinsya. Alas 3 na ng hapon kami nakarating. Maraming tao dahil bakasyon. Instead na sa Tagaytay, pumunta na lang kami sa Puerto Galera. Nagpabook kami ng isang room para sa aming apat. It was one of the most expensive pero kumpleto naman na raw kaya okay na rin. Nagpa-reserve kami for 3 days and 2 nights. Sa mismong White Beach Resort na kami ibinaba ng malaking motorboat na sinakyan namin. Walking distance sa kinuha naming kwarto sa beach at sa mga bars and resto. Kung ang iba huhusgahan kami sa paraan ng pananamit namin, Puerto Galera scream, "You belong here." Dahil sexy rin talagang manamit ang mga tao rito. Maraming foreigners. Walang manghuhusga kung bakit halos wala ka ng damit. 2 double bed ang nandoon. May lutuan na I doubted kung magagamit naman namin. Walang marunong magluto sa amin. Hello? Nagpahinga lang kami ng ilang minuto. Pagkatapos, nagpalit na kami ng swimsuit. Red bikini ang akin na pinatungan ko ng fishnet dress. Ako na ang unang lumabas. Inintay ko sila sa labas ng kwarto. Nagmamasid ako sa lugar. Maingay dahil may mga labas-pasok na mga bakasyonista. Malapit lang kami sa kantin at hindi ganon kalayo ang beach. Super convenient sa amin ang lugar na room naming 4. Iniikot ko ang paningin ko hanggang sa mapako ko sa pinto na katabi naming unit. Nahigit ko ang aking paghinga nang makita ko sinong lumabas. What the? Mahinang usal ko. Si Harry. Darn! Si Harry John Agoncillo? Nakasando lamang siya at surf shorts. Nagmumura ang tattoo at ang kaputian niya. Para ko na matanda. Napatingin din siya sa akin at halata rin ang kanyang pagkagulat. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at aminado ko na mula ako sa paraan ng pagtingin niya. Gusto ko siyang lapitan at yakapin. Mabuti na nga lang at bumukas na din ang pinto sa kwarto namin at sabay-sabay na lumabas. Sina Zoe, Lara at Maureen na mga nakabikini na rin at kanya-kanyang malong. Iniabot ni Maureen ang itim na malong sa akin. Tara na, aya nila.
Iniiwas ko na lang ang tingin kay Harry. Malakas ang loob ko na wag siyang pansinin. Sigurado naman na mamaya makakapag-usap kami. Hindi ko alam kung nakatingin pa rin si Harry, pero inartehan ko ang paglalakad ko. Although hindi ko alam kung ano ba talaga ang gagawin ko, knowing na nandito rin siya. Naghanap nga kaming apat na makakainan along the beach bago kami naligo. I made sure na sa malapit lang kami magstay para makita ko kung sakaling lumabas si Harry at maligo na rin. It was either hindi talaga siya lumabas or baka hindi ko lang nakita. 7:00 na kami umahon. Naging bar na ang mga resto sa paligid at gusto naming itry ang nightlife doon kaya naglakad na kami pabalik sa unit namin. Kumabog pa ang dibdib ko na makita ko si Harry sa tapat ng kwarto niya. Nakaupo lang siya sa pasimano ng harang ng kwarto namin and he was smoking. Kunwari hindi ko siya nakita. Deadma, tuloy-tuloy lang ako sa pagpasok. Isa-isa kaming naligo ng mga kaibigan ko. Nang makapagbihis na, naghanap ulit kami ng ibang makakainan. Jam-packed lahat kaya nag-take out na lang kami at bumalik sa unit para doon na lang kumain. Wala na si Harry sa kinaupuan niya kanina pero bukas ang ilaw sa kwarto niya. Bakit ba lagi kong napapansin ang lahat sa kanya? Nakakainis. Nagstay na muna kami sandali sa kwarto. Malakas naman ang wifi kaya nag-online ako. Napahanga pa ako when I saw a friend request. Harry John Agoncillo? Hindi ako makatili dahil wala namang alam sa mga kasama ko. Shit, sabi ko na nga ba eh. Affected talaga siya. Para akong tanga, pigil na pigil ang tawa. Pumunta pa ako sa banyo para dun magtatalon. Sana nga lang hindi ako madulas, no? Pagbalik ko, may message na nag-pop up. Come to my room. Tumaas ang isang kilay ko. At bakit naman niya ako pinapupunta sa kwarto niya? Scene zone ka. Maya-maya, nag-pop up na naman. Or, I will go there instead and do it to you in front of your friends. Napasinghap ako sa sinabi ni Harry. What the? Naisara ko ang laptop ko tuloy nang wala sa oras. Tumayo ako at nagpaalam na may titingnan lamang ako sa labas. Nagtataka mga kaibigan ko pero sinabi ko na lamang na i-text na lang ako if ever umalis na sila. Lumingali nga ako bago ko pinihit ang seradura ng pinto ng unit niya. Pumasok ako at sinara ka agad ang pinto. Agad ako niyakap ni Harry na makapasok na ako as if hinihintay niya talaga ako. Same smell, same effect on me. Tinulak ko siya at saka ko siya hinarap. Ano bang kagaguhan yung mga message mo ha? Salubong ang mga kilay na tanong ko pa. Pigil na pigil ko ang sarili kong ipakita ang excitement sa boses at sa reaksyon ko. He was half naked. He chuckled. Effective naman, diba? Kailan pa kayo dito? Parang wala lang na tanong ni Harry. At pagkatapos, niyakap na naman ako. He started giving me wet kisses on my neck. At hindi ko alam kung bakit pumapayag ako. I just stood there, letting him kiss me on my neck. Kanina lang, walang ganang sagot ko pa. Hindi siya sumagot. He just kept on giving me small kisses on my neck. Harry? His voice vibrated on my neck at nakikiliti ako. I have to go back. May sasabihin ka pa ba? Kunwari walang interes na sabi ko. Pero hindi ko siya pinipigilan. Shit! I missed him and his touch. I missed you. Tumigil ang mundo ko dahil sa sinabi niya. Parang natunaw ang puso ko. I never know feelings like this existed. Bella? I miss you too. Sabi ko at pagkatapos napanunok pa ako. He faced me and cupped my face. You mean it? Parang hindi naniniwalang tanong niya. Nahihiyang tumango naman ako. Gosh, kinikilig ako. I felt like a fool. Mabuti at nag-aya sa Puerto Galera si Lara. Mabuti si Zoe ang nagpabook ng kwarto namin. Nagtitigan kaming saglit ni Harry. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Nahiya kasi akong bigla. Bigla niya akong hinalikan at gumanti naman ako. Umihingal kaming naghiwalay. Lalabas ba kayo? Tanong niya. Tumango ako. Hindi ko iniaalis ang tingin sa gwapo niyang mukha. Tell me kung nasaan kayo. Put your number here. Ibinigay niya sa akin ang iPhone niya at itinipe ko naman ang number ko. May kung anong kilabot ang gumapang sa akin, knowing na may communication na kami ulit. Ilang beses ko pa siyang naalala. Akala ko nga hindi na talaga kami magkikita pa. Images of him on top of me emerged at napailing ako.
Ibinili ko na nga kay Harry ang cellphone niya at baka dambahin ko pa siya sa sobrang pagkasabi ko sa kanya eh. Nang makuha na niya, nag-dial siya at biglang nag-ring ang phone ko. Sigurista? Natatawang tanong ko. You lied to me before? Nakangising sabi pa niya. Hinila niya ang braso ko at napakandong ako sa kanya paharap. Isinobsob ni Harry ang mukha niya sa pagitan ng mga bundok ko at tiniyaan ko na lamang siya. About that, gusto ko sana mag-explain kahit sa tingin ko ay huli na ang lahat. Shh! It's okay. You're confused and I understand. Anas niya while his face was still on my breast. Hindi ako confused. It's just that wala naman kasi akong alam na gagawin after a one-night stand eh. It just happens, 'di ba? Tapos wala na. Wala nang pansinan, ganun. Tanong ko pa. You almost raped me. Buti nga pumayag ako. Biro pa ni Harry. Sumimangot ako at pinalo ko siya. Hindi kaya. I was drugged. Umalis ako mula sa pagkakakandong sa kanya. Tumawa siya. I know. Akmang hihilahin niya ako pero lumayo na ako. You knew? Yup. Napansin ko kaagad nung hindi ka na makapalay sa kotse. Naghinala na ako. Nakangising sabi pa ni Harry. Alam mo talaga? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ko. Sige na, go back to your room. I will call you. Sabi na lamang niya. Magsasalita na sana ako nang halikan ako ulit ni Harry. Pagkatapos itinulak niya na ako palabas. Harry and I were dancing so close. Natawa pa ako when I felt his hard on my back. You make me hard in no time, honey. Bulong niya. Pababa, taas din ang hagod ng kamay niya sa braso ko. We were getting hot and heavy. Tumawa lamang ako. Kasalukuyan kaming nasa isang beach party. Maraming tao, maingay, at hindi ko na alam kung nasan si na Zoe. Malamang may ma-partners na rin ang mga iyon. We both had our fair share of alcohol in our system. Nag-aya si Harry na umupo na muna, pero imbes na umupo ako sa tabi niya, kinandong niya ako paharap sa kanya. Aalis na nga sana ako eh, pero hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Harry, nakakahiya. Pinalo ko siya. He chuckled. Hindi nila tayo kilala and besides, later, hon, they will surely make out too. Kahit na, no? Relax, sabi niya. He pushed me para lalo ko maramdaman ang hard on niya. Stop that. Turned on na rin kasi ako kanina pa. Pinipigilan ko lang. Pero kapag nag-aya siya, hindi ko talaga alam kung makakayanan ko pa bang magpakakipot. Tumawa lang si Harry. Gustong gusto ko siyang tignan kapag tumatawa siya or ngumingiti. Nag-vibrate ang phone ko sa bulsa. Nag-text si Lara. Uuwi na raw siya. Nagkaahiwalay rin daw sila ni na Zoe at Maureen. Nakaka-guilty tuloy. Napahiwalay talaga ako pagkatapos kasama ko si Harry na hindi rin pala nila kilala. What's wrong? Tanong niya nang mapansin ang pagtigil ko. Wala naman. Ibinalik ko sa bulsa ang cellphone ko. Tara na. Aya ko pa sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Harry. Are you really asking me to... I trailed off. Oo nga. Para makabalik na ako sa kwarto namin agad. Pagkatapos, tumawa na lamang ako. Gustong gusto ko na rin naman kasi siyang maramdaman sa loob ko. Bumalik tuloy sa akin ang mga sinasabi ni na Zoe noon. Pakiramdam ko ang confident ko. Ang bold na mga desisyon ko kagaya nito. I wanted Harry and he wanted me too. Ganun lang naman yun kasimple, 'di ba? Hindi ko mapigilang magkaroon ng mga eksena sa isipan ko. Ganun naman talaga eh. He grinned at me at pagkatapos ay inakbayan niya ako. Daig pa namin ang couple na nagbabakasyon. Too bad, baka hanggang ganito na lamang to. Itinulak ko na siya sa kama nang makapasok na nga kami. Pagkatapos sumampa ako. Wow, getting wilder, huh? Biglang sabi ni Harry. Hindi naman, na-miss lang kita. Kunyari, wala lang nasabi ko. Nagtanggal na kami ng aming saplot sa aming katawan at nagsimula ng painitin ng isa't isa. Harry? May protection ka ba? Inangat niya ang kanyang ulot kunot noong tumingin sa akin. You want me to use one? Tumango lamang ako. So, meron siya? I was expecting casual making out here? Hindi ko alam kung bakit may kumurot sa puso ko sa isipin na yon. Ang arte ko naman, hindi naman kami. At saka imposibleng maging kami. Umalis na si Harry sa pagkakaibabaw sa akin. Tumayo siya at lumapit sa pantalon na nakasabit sa likod ng pinto.
he got 3 packs of protection from his pants pocket. Hindi ko na lang pinahalata ang inis ko. He was expecting more than casual. Sex? More than one? Nakakainis. Nagkataon lang talaga siguro na nagkita kami rito. I heard him open the pack. Umupo ako, tinignan siya as he was sliding the rubber into his throbbing friend. Gusto ko sanang hawakan para malaman ko yung pakiramdam pero pinigil ko talagang sarili ko. Pigil na pigil actually. He joined me again on the bed. We positioned ourselves. We were moaning and hugging each other tight. Pinipigil ko pa ang aking pag-ungol eh. Nainis kasi ako sa kanya. Heist, ang arte-arte ko. He kept on touching me on the right places. Maingay sa paligid, but it did not mean na hindi maririnig ng ibang tao ang mga ungol namin. Inihingal na tumigil siya. Tumayo siya at pumaibabaw sa akin. We both could hear the slapping of our bodies. May namumuo na sa aking puson. I could feel myself tightening over his hard manhood habang sige pa rin ang paggalaw niya. Hinila ko siya to muffle our moans as we both reached our climax. His style kept on moving kahit na pareho na naming naabot ang sukdulan. Inihingal kaming naghiwalay. Akbang hihiga siya sa ibabaw ko pero tinulak ko na siya. Oh, why? Nagtatakang tanong niya. Babalik na ako sa kabila. Ngumiti ako. Hindi ko alam kung napansin ni Harry na peke ang ngiti ko. Wala na akong pakialam. Sa kabila na nga lang ako mag-iinarte. The very reason kung bakit ayoko makipagrelasyon ay dahil ayoko na may naglilimita sa akin. Pero bakit gusto kong limitahan si Harry? Ayoko na may nagde-demand sa akin, pero gusto ko mag-demand kay Harry? Ayoko na may umaangkin sa akin dahil sanay ako mag-isa, pero bakit gusto ko? Akin lang si Harry. Damn this life. Nababaliw na ako. I should not be thinking things like this. Nagbihis na nga ako at nakatanga lamang sa akin si Harry, habang wala pa rin siyang saplot sa kama. Hindi pa rin niya tinatanggal ang proteksyon sa matigas niya pa ring alaga. It was still standing proud. Bella? Hindi ako sumagot. Hey, Bella. Kunwaring malambing na sabi ko pero hindi ako tumitingin sa kanya. Kunwari, busy ako sa pagbutones ng shorts ko. Everything okay? Inarap ko siya pero siniguro kong nakangiti na ako. Ha? Why? Tinitigan niya lamang ako. Pagkatapos ay umiling siya. Wala. Akala ko parang galit ka kasi. Pagkatapos ngumiti siya. Ngek, sabi ko at pagkatapos natawa. Lumapit ako kay Harry. Pagkatapos kinintilan siya ng halik sa mga labi. Aalis na ako. Inawakan niya ang kamay ko. When can I be with you again? There was pleading in his eyes. See you when I see you. Nakangiting sabi ko pagkatapos lumabas na ako. Agad na nawala ang ngiti ko na makalabas ako. Lumingali nga ako. Bigla ako lumabas nang hindi tinitingnan ko may nakakakita sa akin. Nakahinga ako ng maluwag na makitang si Lara pa lamang ang nasa loob ng unit. Oh, tinatawagan kita. Inahanap ka rin ng dalawa. Nagtatakang sabi pa ni Lara. Ibinaba na niya ang kanyang cellphone. Pasimple kong kinapa ang bulsa ko. Naiwan ko pa yata sa unit ni Harry yung cellphone ko. Naka-silent. Tingnan ko baka nasa malapit lang sina Zoe at saka si Maureen. Pagdadahilan ko. Babalik sana ako sa unit ni Harry na makasalubong ko sina Zoe at Maureen pagkalabas ko. Oh, nandito ka rin pala. Lalabas ka pa? Tanong ni Maureen. Hindi, hahanapin ko lang sana kayo. Tara na. Inakbayan na ako ni Nelia kaya hindi na ako nakapagdahilan. Na may pupuntahan. Wag lang sana nilang mapag-usapan ang cellphone. Kapag sinabi ko naman na nawala, edi hindi ko na pwedeng ipakita yun sa kanila. Nagkwentuhan kami hanggang 11:00 ng gabi. Tumakas ako nang tulog na sila. Kita ko namang bukas pang ilaw sa kwarto ni Harry at nang hawakan ko ang doorknob, bukas din kaya naman pumasok na lamang ako. Mukhang mag-isa lamang naman siya. Pero mali ako. Nakarinig din ako ng hagik-hik. Nakita ko magulo ang kama nang may pumasok ako. May 2 tao na naghahalutan doon. Si Harry at isang brown-haired na babae na nakabikini lang. Napatigil sila at tumingin sa akin. Hindi ko masalubong ang tingin nila. Kita ko na may taturin ang babae sa leeg, pababa sa dibdib niya. Pero hindi ko na nakita pa kung ano ba iyon. Sorry, may naiwan lang. Mabilis sa mga hakbang ko.
Nang lumapit ako sa tokador para kunin yung cellphone ko. Nagbow pa ako. Hindi na nag-angat ng ulot, lumabas na. Pigil na pigil ko ang pag-iyak ko habang naglalakad. Papunta sa beach. Nag-vibrate ang phone ko at nang makita na si Harry iyon, I immediately turned it off. Naglakad ako, naglakad. No one could notice na lumuluhan na ako sa sama ng loob. Nainis ako sa sarili ko. Ang pathetic kasi. Dalawang beses lang naman namin ginawa yun. Hindi ko pa nga siya lubusang kilala, bukod sa pangalan niya at saka sa school niya. Hindi ko nga sure kung totoo yung course na sinabi niya eh. So bakit ako nag-iinarte ngayon? Lumiko ako sa isang bar na walang masyadong tao. Good thing I still had my purse in my pocket. Umorder ako ng iinumin at tinongga ang unang 3 baso. Kita ko, napapailing na lamang, si kuyang bartender. Broken-hearted ka ba, miss? Mas matapang pa dapat ang iniinom mo. Dinig ko ang sabi niya. Ngumiti lamang ako. Gwapo si kuya, halatang macho. Naka-open ang Hawaiian polo niya habang nagpupunas sa mga baso. Umorder uli ako. I told him to give me something new. Nakalimutan ko ng para na sinabi niya basta kulay blue siya. Napangiwi nga ako sa tapang eh. Here, on the house. Binigyan niya ako ng isang bowl ng mani. Tumawa ako. Thanks. Umorder pa ako ng 2 at ramdam ko, tipsy na ako. Nagpahinga ako ng ilang minuto pa bago ko tinawag si kuyang bartender para magbayad. Hiningi niyang number ko at binigay ko naman. I was sober enough para maglakad ng dahan-dahan. Ayoko pa sanang bumalik, pero pasado aluna na pala at marami pa ring tao. Gumaan ang pakiramdam ko, pero nagsiselos pa rin ako sa babaeng kasama ni Harry. Pagkatapos, shit, yun ba ang paggagamitin niya sana ng mga proteksyong dala niya pa? Pinukpok ko ang ulo ko at napaupo sa buhangin. Ano ka ba, Bella? Ang gaga mo naman eh. Nakatikim ka lang ng luto ng Diyos. Nagkapaka-pathetic ka na. Mahina akong napamura. Bakit ba ang lakas ng hatak ng hari na yon? I came here to relax, hindi para lalo lang ma-stress.